Breaking news! Lumalalim na ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at International Criminal Court. ICC prosecutor nahihirapan na nga ba sa kanyang trabaho? Dahil sa parusang ipinataw ni US President Donald Trump na freeze ang kanyang mga email at bank accounts. At hindi pa doon nagtatapos ang kontrobersiya. Bumaba na rin sa pwesto ang ICC prosecutor matapos siyang balutin ng kaliwat kanang akusasyon. Ang taong dapat sana'y naglalantad ng katotohanan, ngayon ay siya namang pinagdududahan. May mga kasong isinampa laban sa kanya na umano'y may kinalaman sa pag-abuso sa kapangyarihan at hindi tamang paggamit ng pondo. Samantala, Duterte manunumpa na bilang mayor. Matapos ang katahimikan, balik pwesto na muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakalabas na kaya si Duterte o may mas malalim pa itong ibig sabihin? Magandang araw mga kahistoryador. Isang mainit na balita ang gumugulo ngayon sa mundo ng hustisya, kung saan matinding hamon ang kinakaharap ng International Criminal Court matapos ang ipinataw na parusa ni US President Donald Trump laban sa kanilang chief prosecutor na si Karim Khan. Hindi na niya magamit ang opisyal niyang email matapos itong i-disable ng Microsoft, at pati ang kanyang mga bank accounts sa United Kingdom ay frozen na. Dahil dito, napilitan siyang lumipat sa ProtonMail, isang pribadong email service sa Switzerland para lang maipagpatuloy ang trabaho. Hindi lang yan. Ayon sa ilang opisyal ng ICC, ang mga Amerikano na nagtatrabaho sa korte ay pinayuhang iwasan muna ang pag-uwi sa US. Bakit? Dahil posible silang arestuhin sa ilalim ng utos ni Trump na nagbabawal sa sinumang tumulong kay Khan, kahit gamit lang ang simpleng teknolohiya o tulong pinansyal. Napilitang umatras ang ilang NGO sa pakikipagtulungan sa ICC. Ang ilan ay tumigil na sa pagpapadala ng impormasyon, at ang iba ay itinigil na ang pagbubukas ng email mula sa korte sa takot na madamay sa parusa. Ayon sa mga tagamasid ng karapatang pantao, naapektuhan na mismo ang mga biktima ng krimen sa digmaan at pagpatay dahil hindi na maipagpatuloy ng maayos ang mga investigasyon. Isang halimbawa ang kaso sa Sudan, kung saan may mga akusasyon ng genocide. Huminto ito dahil sa takot ng mga abogado na sila ay mahuli o mapatawan ng kaparehong parusa. Dagdag pa rito, binabatikos din si Khan sa mga alegasyon ng harassment na iniimbestigahan ng United Nations. Mariing itinanggi ito ni Khan at sinabing gawa-gawa lamang. Ngunit may mga ulat na ilang empleyado ang na-demote matapos magsalita pabor sa reklamo. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang 3 kaso laban sa administrasyon ni Trump sa US Court. Kabilang na ang isang abogado ng ICC na humingi ng proteksyon para magampanan ang kanyang trabaho. Mga kahistoryador, matapos ang matinding hamon na kinakaharap ng International Criminal Court dahil sa mga parusa mula sa administrasyong Trump, mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng korte. Ilang araw lang ang lumipas matapos ang malawakang pag-ulat tungkol sa epekto ng US sanctions ay pansamantalang umalis sa kanyang posisyon si ICC prosecutor Karim Khan dahil sa kasalukuyang investigasyon ng United Nations ukol sa umano'y sexual misconduct. Sa isang liham na ipinadala sa kanyang mga staff at nakita ng Reuters, sinabi ni Khan na matagal na niyang sinusuri ang kanyang posisyon at napagpasyahan niyang mag-leave
upang mapanatili ang integridad ng ICC habang papatapos na ang investigasyon. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi siya nagbitiw at walang balak gawin ito. Sa halip, pansamantala lamang daw ang kanyang pagliban upang makaiwas sa impluwensya ng media sa kanyang trabaho. Habang wala si Khan, dalawang deputy prosecutor ng ICC ang hahawak muna ng kanyang mga tungkulin. Ngunit ayon sa mga eksperto, walang malinaw na proseso kung paano siya mapapalitan sakaling tumagal ang sitwasyon, na lalong nagdadagdag ng hindi tiyak na kinabukasan para sa korte. Ang mga alegasyon laban kay Khan ay unang nai-report noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, isang Malaysian na abogado na kasama ni Khan sa ilang biyahe ang nagsabing pinilit siya ni Khan sa hindi konsensual na mga sexual encounter sa New York, Paris at The Hague. May mga NGO at dating empleyado ng ICC na matagal nang nananawagan na bumitaw si Khan habang iniimbestigahan. Kaya naman para sa ilan, ang kanyang desisyong pansamantalang umalis ay isang hakbang para protektahan ang tiwala ng publiko at ng mga biktima sa ICC. Ayon sa Women's Initiatives for Gender Justice, maaring makatulong pa nga ito sa pagpapatibay ng professionalism sa loob ng opisina. Hindi pa malinaw kung kailan matatapos ang investigasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ni Khan at ng korte. Hanggang saan nga ba aabot ang epekto ng investigasyon na ito sa kredibilidad ng ICC at sa kinabukasan ni Karim Khan? Kasabay ng kontrobersiya sa International Criminal Court o ICC ay ang usapin tungkol sa status ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong halal na alkalde ng Davao City. Kahit na siya ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague dahil sa mga kasong crimes against humanity na isinampa ng ICC. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi agad pipigilan ni dating Pangulong Duterte ang pagtakbo o paghawak ng pwesto sa gobyerno kahit na mahatulan siya ng ICC. Hindi yon kasama sa parusang pwedeng ipataw, ani Escudero sa isang usapan sa Senado. Nilinaw pa niya na ang mga parusa ng ICC ay hindi otomatikong nagiging bahagi ng batas sa Pilipinas dahil ang ICC ay isang internasyonal na hukuman at hindi bahagi ng lokal na hudikatura. Sabi pa ni Escudero, kahit mahatulan si Duterte ay pwede pa rin siyang manumpa bilang alkalde sa tulong ng mga konsular na opisyal ng Pilipinas sa Netherlands. Pwede rin nadalin ng mga opisyal ang panunumpa mismo sa loob ng bilangguan sa Scheveningen kung hihilingin niya. Pinaliwanag niya na ang konsular na pagbisita ay pwede lang gawin kapag siya mismo ang humiling at hindi pwedeng pilitin na tanggapin ang mga bisita. Kung sakaling hindi makabalik si Duterte upang gampanan ang kanyang tungkulin, maaring pansamantalang pamunuan ito ng bise-alkalde ayon sa Local Government Code, ayon sa paliwanag ni Escudero. Ang Commission on Elections naman ay nagsabi na nasa Department of the Interior and Local Government ang pagpapasya kung sino ang pansamantalang hahawak sa posisyon habang nakakulong si Duterte. Dahil dito, malinaw na kahit na may kinasasangkutan siyang kaso sa ICC, nananatili pa rin ang kanyang posisyon bilang halal na alkalde ng Davao City. Paano nga ba haharapin ng lokal na politika ang mga usaping may kinalaman sa internasyonal na batas? Mga kahistoryador, habang naghahanda ang International Criminal Court para sa pagdinig sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte
tungkol sa umano'y war on drugs, nanawagan naman ang National Union of People's Lawyers o NUPL na maging mapagbantay laban sa mga posibleng taktika na magpapabagal sa hustisya para sa mga biktima ng mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan. Ayon sa NUPL, anumang pagkaantala sa kaso ni Duterte ay dagdag pasakit sa mga biktima at kanilang pamilya. Ang anumang pagkaantala sa paglilitis laban kay Duterte sa ICC dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan ay nagpapaalala sa pagdurusa at pagkabahala ng mga biktima ng kanyang war on drugs. Pahayag ng grupo nitong Biyernes. Binanggit din nila na karapatan ni Duterte na questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Ngunit dapat itong mapagdesisyonan bago ang nakatakdang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso sa September 23. Noong nakaraan, hinamon ng legal team ni Duterte ang jurisdiksyon ng korte at inaasahang tutugunan ito ng pre-trial chamber bago ang pagdinig. Noong May 1, humiling ang depensa na mag-withdraw mula sa paglilitis ang dalawang hukom na sina Maria del Socorro Flores Liera at Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso sa usaping ito. Sa kabila ng mga ito, sinabi ng NUPL na tuloy pa rin ang ibang bahagi ng kaso ayon sa schedule. Nakaplanong isumite ng opisina ng piskal ng ICC ang mga ebidensya pagsapit ng July 1 at ang formal na listahan ng mga kaso ay due naman sa July 4. Ipinunto rin ng NUPL na limitado lamang ang laman ng kasong ito. Hindi nito nilalaman ang mga unang taon ng Davao Death Squad o ang huling 3 taon ng administrasyon ni Duterte at si Duterte lamang ang pangunahing akusado sa kasalukuyan. Sa kabila ng mga pagsubok at kawalan ng malasakit ng ilang grupo, tiniyak ng NUPL na patuloy nilang hahanapin ang hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, saan man ito mahanap at gaano man ito katagal. Hanggang kailan nga ba maghihintay ang hustisya? Ano pa kaya ang magiging kahihinatnan ng paglilitis na ito? Mga kahistoryador, malinaw na sa kabila ng patuloy na investigasyon at mga legal na hakbang sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte, marami pa ring hamon ang kinakaharap para sa hustisya ng mga biktima ng war on drugs. Habang inaantay ang mga desisyon tungkol sa jurisdiksyon at mga susunod na hakbang sa kaso, nananatiling bukas ang posibilidad na patuloy siyang hahawak ng posisyon sa lokal na gobyerno kahit siya'y nasa detensyon. Kasabay nito, patuloy naman ang panawagan ng mga abogado at mga grupo ng karapatang pantao na huwag hayaang mapabagal ang proseso upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga naapektuhan. Sa huli, ang mahalagang pag-isipan natin ay paano natin masisiguro na ang hustisya ay hindi mapipigil ng kapangyarihan o politika. Ano ang inyong pananaw, mga kahistoryador? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang balita gaya nito.